One time, ginood time siya ng kanyang pinsan. Niloko siya, tinopol ko siya. So sa gigil niya, dahil inisahan siya, nakapatay niya ngayon yung pinsan niya. Nakakulong siya ngayon. Ang sabi niya sa sarili niya, dapat ako yung nagpoprotekta sa mga inosenteng tao. Ako pa yung gumagawa ng way para mapasama sila. So, pinapanood ko yung storya niya. Meron siya maliit na anak na babae. So iniwan niya sa may asawa. Nasa loob siya ng kulungan. Pero mo, pulis, nasa loob ng kulungan. Doon sa kulungan, talagang nag-suffer siya ng matindi. Tapos nakilala niya si Lord. Nung nakilala niya si Lord, paglabas niya, naging pastor siya. Tapos pinakita yung dati niyang picture. Tapos yung picture niya na nasa church. Yung picture niya dati na puro droga, alak, baril. Tapos nandito siya sa church, kasama niya yung mga member niya, yung family niya. Doon ko nakita na ang buhay pala ng tao, pwedeng mabago pag binigay mo kay Lord. So nung nakita ko yun, naluha talaga ako kasi ang picture niya, nakaluhod siya sa church, sa prayer meeting yun eh. Tapos yung mga member niya, nakaluhod din. Nagpe-pray sila. And then how come this man, a protector of drugs, now become a protector of soul? Hindi kayang baguhin yun ng mga resolution na, no? Si Lord lang talaga ang pwedeng magbago sa'yo. Kaya makikita natin, iba po talaga pag ikaw ay naging totoong Kristiyano. Mayroong magbabago. Kaya when your service to the Lord becomes a worship, no? So offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. So yung pamumuhay natin, it should give, tawag dito, honor to the Lord. It should please the Lord. Dapat ganun yung pamumuhay natin. Kaya kung tatanungin ko kayo, how do you please the Lord in your everyday? Honor niyo ba si Lord? Ito yung pinakamatindi. Pansinin niyo lang itong verse na to. Sabi ng Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Biro mo, kahit kakain ka lang, iinom ka lang, sabi doon, do it for the glory of God. So, ganun ka-strict pala ang pamumuhay natin. So, whether you do, or whether you are eating or drinking, it should give glory to the Lord. Paano yun? Diba? So, anong ibig sabihin nun? Sa lahat ng bagay na gagawin mo, it should glorify God. Sige na. Nanay, may lakad pa. Ano yun? Ito na mga pod. Sige, naingat. Okay, so sa buhay natin sa araw-araw, it should be glorified the Lord. This is your true worship, sabi ni Paul. So, ang totoong pagsamba, hindi yung kumanta tayo kanina. It's just one of the expression. But the real worship is how we live our life. So, paano mo naapektuhan yung pamilya mo, pagiging Kristiyano mo, paano mo naapektuhan yung mga classmates mo, paano mo naapektuhan yung workplace mo, paano mo naapektuhan yung community mo as a Christian. Mahirap yung nalaman nila, Christian ka pala, ba't yan ugali mo? Nakakalungkot mo, diba? Whenever we do, diba, it should glorify the Lord. No? This is our true and proper worship. Sige, Ate Maria. Okay, many people think worship only happens during singing. No? Yan ang maling perception ng iba. No? Worship na tayo, kanta na tayo, kala nila ganun. But true worship is not just what we say, it is how we serve. So worship start when we serve the Lord. Diba? Dito kay Ate Angelica, para natin mga electric fan. Mali ate electric fan. Okay lang ako at walang electric fan. Natumahan ka na eh? So, many people think worship only happens during singing, but the true worship is not just what we say, it's how we serve. So, yun pala ang worship. When we serve the Lord, when we do things for God, no? Kahit naglilinis ka ng church, ano pa ba? Kahit nagwawalis ka dyan, di ba? Nag-a-usher ka pag Sunday, ano pa? Nag-share ka ng gospel, no? Tulad ng nung Friday, di ba? Nag-ano yung youth, nagkaroon sila small group, ito. Nagbibisita ka, ano pa? Di ba? Pinapalo up mo yung mga tao, and then ikaw may sarili kang galaw, no? Nagbe-bless ka ng tao. So this is a worship for the Lord. Hindi yung kumakanta ka. Nakakalungkot ngayon. Marami tayong nakikita sa internet. Normally, puro ang sese nila pagkantahan. Akala nila yun yung worship, yung masaya-masaya sila, tagan. Kaya ang totoong worship ang hinahanap ni Lord, paano ka na mo. Pagka nananalangin ka, that's worship to the Lord. Pag
Pag nagbabasa ka ng Bible, that is worship to the Lord. Pag ginagalang mo yung mga gulang mo, di ba? Ah, ginagalang mo yung mga tao sa paligid mo, pinapakita mo ikaw ay Kristiyano, pinaparamdam mo sa kanila na ikaw ay believer, that is a worship to the Lord. No? Hindi yung kumakanta ka lang, no? Yung bibig mo, pag nagsasalita, no? Ano ba yan? Lumalabas ba dyan pangit o mabuti? Pagka mabuti, nagbibigay ng ano yan, paggalang at pagsamba sa Diyos. Hello. So, yun ang ibig sabihin dito, no? Worship is not singing. It's how we serve. Service becomes worship when it is done with the right heart. Pag may ginagawa ka isang bagay, huwag mo siyang gawin kasi routine, kasi schedule, di ba? Kasi sinabi ni Pastor, sabi diyan, service becomes worship when it's done with the right heart. Pag ang puso mo tama, pag ginagawa mo ito, nagiging pagsamba to sa Diyos. Hindi dahil obligasyon mo na gawin ito. Yan, maglilinis sa church, tuturuan pa. Parang may mga ganun, kasi pa churches, pagka magbibisita, yung iba tinatamad, mga ganun, no? So, it's just a service. Pero pag ginawa mo siya with the right heart, it becomes a worship. Kahit simple pagbisita lang. Alam nyo, ang kagandahan nga sa nagbibisita kayo ngayon, naka-tricycle kayo. Pero ako, before, nagbibisita ako, kahit nung bago ako dito, lakad lang talaga. Lakad lang. Minsan, pag pinapawisan ako, tapos nararamdaman ko yung pagod, mas nag-enjoy ako. Bakit? Kasi I know I'm doing this thing not just for service, but because you have the right heart. Because you want to please the Lord. You want to honor the Lord. You want to worship God through your ministry. Di ba? Kaya minsan, nalala ko dahil si Brian, pag nagpapayong siya, pinagagalitan ko siya, bakit takot ka mangitim dahil nagbibisita ka na ilulungkot ka? Dapat hindi. Kailangan, okay lang, kahit mangitim ako, para kay Lord naman. Okay lang, pawisan ako. Okay lang, mangamoy ako. Okay lang, mapagod ako. Actually, that's the character of Juliet. Madali lang siya ngayon nadidistract. Pero yun yung good side ng buhay niya. And we pray na sana na tawag dito ma-realize sa lahat. Kasi lahat naman tayo, we are being tested by the Lord. And kaya tayo tinetest ng Lord, may dinideal sa heart natin na dapat maging tama. Kasi sabi nga, di ba, when the service becomes worship, no, when it's done with the right heart, it should be done with the right heart. Kasi pag hindi, mapapagod ka. Ako na lang lagi, ako na lang, ba't yung iba hindi gumagalaw? Bakit yung iba ganito? Bakit, di ba? Bakit? Parang ako lang yung napapagod. Ang nakikita mo na doon, yung sarili mo ng effort. Now, when you have the right heart, the right motive for the right master. Di ba? So, kaya alam niyo po sa totoo lang ang paglilingkod sa Diyos ay lagi nakatingin ang Lord sa puso mo. Paano mo ito ginagawa? Ginagawa mo ba ito with the right heart, with the right motive? O ginagawa mo lang ito because you want to please people? Para lang masabi na may ginagawa ka. Para lang masabi na may ministry ka. Tama ba? Minsan ganun ang problema. We are pleasing the people, not the Lord that we are serving. Kaya tayo, sa buhay natin, kung ano man yung ginagawa natin, do it with the right heart. Next, Ate Maria. Yeah, number 1, yes, sulat nyo na. Dapat may dala ka notebook, no? Sulat mo. Okay, sulat mo na lang sa likod ni kay Justin. Okay. Alam niyo bakit? Sabi ng isa sa mga nalala ko tayo, matalino sa UP. Sabi niya, kayang talunin nung ano yung ballpen na pupugak-pugak ang pinakamatinding memory. Kasi kahit mabasa mo to, pagdating maghapon, malilimutan mo na yan. Pero pag sinulat mo, maaalala mo agad. No? So, worship begins with surrender. So, nanood na kayo ng movie, di ba? Pag surrender, anong ginagawa niya? Taas ang dalawang kamay. Dalawang kamay. So, ibig sabihin, pinapakita niya lang doon sa humuhuli sa kanya. Ano ako? Empty-handed na. Tama? Pero yung mga nagsusurrender, may kutsilyo sa likod. Kaya minsan nakadistansya sila. Pero when you say surrender, ibig sabihin, giving everything. No? Wala kang iniiwan, walang kahit ano. So, magsisimula lang daw ang totoong worship when we surrender everything to the Lord. Sulat natin, no? Worship begins when we surrender everything. Next natin, Maria.
Ay, susulat, sorry. Sulat ko na lang kaya. Okay. True service, true service starts with a surrendered. So, meron pa bang mga buhay ngayon na kailangan mong i-surrender kay Lord? Na ito yung nakakapagpabagal ng paglilingkod mo sa Diyos. No? Unannounced lifestyle or character na meron ka. So, a service or a true service starts when we are surrendered or when we are surrendering our life to the Lord. God is not just looking for what we can do, but for who we are. Alam naman lang ng Lord, may talent tayo. Alam naman Lord, may kakayanan tayo. Pero gusto ng Lord makita kung sino ka talaga. No? Lord, ito ako, marumi ako eh. Lord, ito marami akong pagkakamali sa buhay. Actually, hindi nga ako karapat-dapat. Totoo yan, wala namang karapat-dapat sa tuloy. But when you surrender to the Lord, you give everything to the Lord, He replaces it with a good heart. Sabi niya, when you have an old heart, no, yung makasalanang puso, and you surrender everything to the Lord, God will replace it with